kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo kontrolin ang situation, kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, pinsan mo na congressman, okay, go ahead. Pero kung hindi mo kaya, maawa ka sa amin, please resign. Maawa ka sa bayan, maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo kontrolin ang situation, kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, pinsan mo na congressman, okay, go ahead. Pero kung hindi mo kaya, maawa ka sa amin, please resign. Klaro. Now you heard. Paliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong... Mayong adlaw sa tanan, no? Alam mo, nakakatawa talaga to si Junior, eh, no? Anyways, alam niyo sa totoo lang, ang taong under influence sa dangerous drugs is manhid talaga, no? Alam mo, no, nakakatawa talaga to, eh. Alam niyo, itong sinasabi, alam niyo kasi parang inumpisahan yan sa kay Harry Roque na sinabi nga niya na may isang salita si PRRD, it was a gentleman's agreement, no? Pero alam niyo sa totoo lang, bago kayo mag-react, no, kung merong concrete na mga yung talagang kasulatan na agreement, okay, sa totoo lang, Mr. President, no, para sa akin, ang pinaka-horrified na ginawa ni Tatay Digong at saka ni Inday Sara is yung nag-giveaway si VP Sara at ikaw ang naging presidente, at yung hinayaan ni Tatay Digong na mailibing sa libingan ng mga bayani ang tatay mo, na nakatatak sa history sa pagiging magnanakaw, plunderer, no, at saka diktador, okay? Knowing, no, na isa si Nanay Suling ang nakipaglaban during martial law dahil sa severe na human rights violations, and yan ang ginagawa mo ngayon, okay? Wag kang wag kang aanga-anga, okay? Wag kang kasi plastic ka, eh. Actually, sa totoo lang, ginamit mo lang si BP Sara. Hindi naman kaalyado ang trato mo kay VP Sara. Alam niyo kanong trato mo kay VP Sara? Is a competition. Dahil ganyan ang utak nyo, no? Alam mo, sa totoo lang, no? I'm sorry for Senator Amy Marcos, but you know, wala ka naman siyang nagawa sa lahat na ginawa ng kapatid niya. And now, no, it's a very big no sa mga Marcoses. I'm very sorry for that words, but for me, no more Marcos again. Okay? Wala na, no? Alam niyo, si VP Sara kasi siguro mabait lang si VP. Pero ako, pag sinabi kong hindi na, ayaw ko na. Katulad ng ginawa na naman ngayon kay Governor Edwin, ang ating butihing Governor Edwin Gubahib. Sa totoo lang, no? Yung lugmok na sa kahirapan, wala man lang ka ng delikadesa, nilulusta yung pera ng bayan sa kakanonood ng concert at saka sa pamamasyal. Hindi na nahiya ang presidenteng ito, no? Well, alam niyo, sa totoo lang, this is a real talk. Okay? Kailangan na tayong magising at ibalik ang kapangyarihan sa atin, no?
Kita nyo, no? Nag-attempt pa na ano yung Chacha dahil gusto pang mag-extend ng term despite sa lugmok na sa kahirapan ng ating bayan. No? Nakakagigil na itong walang delikadesa at walang itong demonyong administrasyon na to. So, tama na, sobra na. Magising na tayo.